Hi, this is JB and this is another episode of Ma, Anong Ulam? For this episode, ang lulutuin natin ay isang classic ulam na paborito ng halos lahat sa atin. Masarap to kapag sinasawsaw sa patis na may kalamansi. Ang lulutuin natin ngayon ay tinolang manok. Tara! So for our ingredients, syempre manok, papaya or sayote. Sayote itong gamit ko. Paminta, chicken cubes, asin, patis, sibuyas, bawang, luya, siling green, at syempre, dahon ng sili o kaya malunggay. Syempre, ang unang-una nating gagawin ay igigisa natin yung sibuyas, bawang, at luya. Gisa ang bawang, luya, igisa nyo ng maayos hanggang maging aromatic na siya. Kailangan maamoy nyo yung amoy ng luya at bawang. At sibuyas pa pala. Sama na natin ang sibuyas. Yan. Sibuyas, bawang, luya. Igisa hanggang maging golden brown. Wow! At maamoy nyo yung aroma ng tatlong panimpla na yan. Tatlong rekado na yan. Wow! Ayan, kapag luto na siya, medyo brown na and amoy na yung aroma ng tatlong yan. Pwede na natin syempre ilagay yung manok. Hugasan nyo yung manok nyo Nahugasan ko na to and again, lamasin sa asin para malasa. Okay. Lamasin sa asin para malasa. Luin ulit. Gisang manok. Bigyan ng tubig pagkatapos igisa. 2 baso lang sa akin. Pakuluan. Isang kulo lang muna ang hihintayin natin. I think 3 minutes bago kumulo. Tingnan natin. And pwede na nating timplahan. Dahil nilagyan ko na to kanina ng asin, yung manok, konting asin na lang yung ilalagay natin. Yan, konting asin lang. Konting patis. Paminta. Half lang ng chicken cubes, yung nilalagay ko. Pampadagdag lasa lang. Then, ilalagay ko na yung sayote. Hugasan nyo yung sayote nyo, or sayote or papaya. Yan. Habang pinapalambot yung manok, lumalambot na din yung sayote. Dagdagan natin onting tubig. Yan. Gusto nyo nang medyo may pitik. Pitik ng anghang, ilagay nyo na agad yung sili. Kung ayaw nyo naman ng masyadong maanghang-anghang, huwag nyo putulin yung sili sa gitna. Ako pinutol ko kasi gusto ko yung may konting anghang. Yan, pakuluan. I think 10 minutes. Kasi mabilis na maluto ang manok. Yan, malambot na yung manok natin at yung sayote. So, pwede na nating ilagay yung huling ingredient na kailangan natin dito, which is the dahon ng sili. Dahon ng sili. Yan. Pwede ring malunggay, kung gusto nyo malunggay. Oh! Pwede ring malunggay. Pero ako dahon ng sili, mas gusto ko kasi yan. Para may konting pait. Mahilig kasi ako sa mapait. Mapait kasi ang buhay ko. Charot lang. Yan. Hindi na natin to kailangang patagalin. Konting kulo lang.
Kasi maluluto naman na ng init nung sabaw yung dahon eh. I think, pwede na yan. Try na natin. Ngayon, isasalin na natin siya sa mangkok para maihanda na natin sa ating mga anak. Sa mga anak nyo, syempre, wala akong anak. Okay, lagay na natin dito. Manok. Gusto ko kasi talaga sa manok yung yung ganyan. Mabuto, yung parts na malapit sa buto kasi mas juicy siya kaysa sa masyadong malaman. You know, that's the trivia. Lagyan mo ng konting sili kung gusto mo na maanghang. Dami kong dal-dal, no? Ganito din ba nanay nyo? Wala kasi akong makausap dito kaya salita ako ng salita. Yan. This is our tinola. Tinolang manok. Yay! Pwede nang kumain mga anak. Charot! So, dyan na nga nagtatapos ang ating cooking session for today. So, di ba? Sobrang dali lang. Alam nyo, ganun ka talaga kahalaga yung gising. Halos lahat ng lutong ulam, lalo na akong Filipino food, nagsisimula lahat sa paggigisa. Napansin nyo ba yun? Kung madalas nyo pinapanood, yung mga niluluto natin dito, halos lahat nagsisimula sa paggigisa. Ganyan din sa buhay, kailangan magsimula ka sa pag-iisa. Kasi, kapag natutunan mo na yung kahalagahan ng pag-iisa, kapag solid ka na sa pag-iisa mo, may pasok lang yun. Pero totoo yun kapag solid ka na sa pag-iisa mo, hindi ka na basta-basta na-shake kung may umaalis sa buhay mo o may dumarating. Wala nang makakawasak sa'yo ng basta-basta. Ganon din sa pagluluto. Kailangan matuto kang maggisa. Dahil halos lahat doon nagsisimula. Again, kapag walang maisip si mama na iluto at nagtanong ka na naman ng ma, anong ulam? Pero wala siyang maisagot. Ipaalala niyo lang lagi na this is Ate JV and this is ma. Anong ulam?